Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog. Wild confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Marga. Hindi ko alam kung saan ba talaga nagsimula ang lahat. Kung sa pagod ba ng katawan, sa lamig ng aircon sa ika-14 na palapag, o sa katotohanang matagal ng tuyo ang puso ko bago pa man ako pumasok sa industriya ng BPO. Sabi nila, ang call center ay mundo ng mga gising sa gabi, tulog sa umaga. Pero para sa akin, ito ay mundo ng mga taong naghahanap ng kung anong kulang sa kanila sa gitna ng kadiliman. Ortigas Center, alas 12 ng hating gabi, habang ang ibang bahagi ng mundo ay nananaginip na. Kami rito sa Emerald Avenue ay nagsisimula pa lang mag-unat ng buto. Ang tunog ng mga keyboard, ang mahihinang boses ng mga agent na nag-aalok ng tulong sa mga customer sa kabilang panig ng mundo, at ang amoy ng matapang na kape na tila naging dugo na namin. Iyan ang naging buhay ko sa loob ng 3 taon. Maayos naman ang buhay ko. May asawa ako, si Dave. Mabait si Dave, masipag, at isang responsableng provider. Pero dahil sa magkaiba ang shift namin, siya ay pang-umaga sa isang bangko at ako naman ay panggabi, naging barkada na lang kami sa loob ng iisang bahay. Hi at hello na lang kami sa hallway. Kapag uwi ko, paalis na siya. Kapag gising ko, tulog na siya. Ang tanging init na nararamdaman ko ay ang init ng tasa ng kape. Hanggang sa isang gabi, pumasok ang isang bagong mukha sa floor namin. Si Rico. Hindi siya agent. Isa siyang quality assurance QA analyst na galing sa ibang account. Matangkad, laging naka-polo shirt na plansadong-plansado at may amoy na kahit yata sa kabilang aisle ay maaamoy mo. Isang halo ng mamahaling pabango at bagsik ng awtoridad. Sa totoo lang, naiirita ako sa kanya nung una. Napakahigpit niya. Lahat ng calls ko, hinahanapan niya ng butas. Marga, your empathy statement sounded scripted. Next time, make it more natural. Sabi niya isang gabi habang nakatayo sa likuran ko. Ramdam ko ang hininga niya sa may batok ko at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kinilabutan ako. Hindi yung kilabot ng takot, kundi yung kilabot na matagal ko nang hindi nararamdaman. Copy Rico, I'll do better next time. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pag-type sa CRM, pero ang totoo, nangangatog ang mga daliri ko. Good. Don't be too hard on yourself. Masungit lang talaga ako pagdating sa metrics, pero alam kong ikaw ang pinakamagaling dito. Dugtong niya sabay tapik sa balikat ko. Nagtagal ang kamay niya doon ng 3 segundo. 3 segundong tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Isang madaling araw, bandang alas 3, dumaan ang lunch break ko. Dahil umuulan sa labas, nagpasya akong manatili na lang sa pantry. Nilabas ko ang baon kong sandwich at naupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Rico. May dala siyang 2 baso ng kape mula sa vending machine. Pwede bang makiupo? Mukhang kailangan mo ng kausap kaysa sa sandwich na yan. Biro niya. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil kailangan ko rin ng validation na tao pa ako. Hindi lang isang robot na sumasagot ng calls. Salamat, sabi ko habang tinatanggap ang kape. Alam mo Marga, napapansin kita. Lagi kang seryoso. Minsan, kailangan mo ring huminga. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Yung titig na yon.
Parang binabasa niya ang kaluluwa ko. Parang alam niya na sa likod ng pagiging top performer ko ay may isang babaeng uhaw sa atensyon. Napapagod din, syempre. Pero kailangang kumayod, Rico. May binabayarang kuryente, may pangarap. Sagot ko, pilit na pinatitigas ang boses. Pangarap o obligasyon? Magkaiba yon, Marga. Minsan sa sobrang paghabol natin sa pangarap para sa ibang tao, nakakalimutan na natin yung sarili nating saya. Hindi ako nakasagot. Tumama ang mga salita niya sa isang bahagi ng puso ko na matagal ko nang kinulong. Nagpatuloy ang pag-uusap namin tungkol sa mga bagay-bagay, hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga paborito naming pelikula, sa mga pangarap naming hindi natupad, at sa kung gaano kalungkot ang Ortigas kapag 3:00 ng madaling araw. Doon ko nalaman na may asawa na rin siya. Pero katulad ko, ang kwento niya ay puro pagtitiis at pagpapakitang tao. Lumipas ang mga linggo. Ang simpleng kape sa pantry ay naging madalas na pag-uusap sa chat habang nakashift. Kapag dead air o walang calls, sa kanya ako nagpapadala ng memes. Kapag bad trip ako sa customer, siya ang unang nagpapakalma sa akin. Naging routine na namin ang magsabay sa yosi break sa parking lot. Kahit hindi naman ako madalas manigarilyo. Doon, sa dilim ng parking building, malayo sa mga CCTV at mapanuring mata ng mga katrabaho, unti-unting lumalalim ang aming ugnayan. Isang gabi, matindi ang buhos ng ulan. Half day lang ang shift ni Rico, pero nagpaiwan siya. Sabi niya, hihintayin niya akong mag-out ng 6:00 ng umaga para ihatid ako. Rico, baka hinahanap ka na sa inyo. Wag na, mag-gigrab na lang ako, tanggi ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko siyang makasama. Hindi ko kayang isipin na mag-isa kang uuwi sa baha. Hihintayin kita, Marga, kahit gaano pa katagal. 6:00 ng umaga, matamlay ang sikat ng araw dahil sa makapal na ulap. Paglabas ko ng building, nandoon ang kulay silver niyang sasakyan. Sumakay ako. Ang loob ng kotse niya ay amoy siya. Mabango, komportable, at tila isang ligtas na santuwaryo. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Pasig patungo sa bahay ko, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng wiper ng sasakyan at ang mahinang tugtog sa radyo ang maririnig. Pero ang tensyon sa loob, hindi mo mapuputol ng kutsilyo. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada dahil sa traffic. Lumingon siya sa akin. Ang kamay niya, dahan-dahang lumapit sa mukha ko. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mata ko. Marga, alam mong mali ito, di ba? Bulong niya. Ang boses niya ay paos at puno ng pagnanasa. Alam ko, Rico. Alam na alam ko. Tugon ko. Habang unti-unting nawawala ang aking kontrol. At sa gitna ng traffic, sa ilalim ng madilim na langit ng umaga, doon nangyari ang unang halik. Isang halik na hindi lang simpleng pagdampi ng labi. Ito ay pagsuko. Pagsuko sa lahat ng moralidad na pinanghahawakan ko. Isang halik na naging mitsa ng isang apoy na hindi namin alam kung paano aapulahin. Ang halik na yon ay hindi mabilis. Hindi iyon tulad ng mga napapanood ko sa pelikula na puno ng pag-aalinlangan. Iyon ay halik ng 2 taong uhaw na uhaw sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat pagdampi ng aming mga labi, tila nabubura ang ingay ng paligid, ang tunog ng ulan, at maging ang mukha ni Dave na naghihintay sa akin sa bahay. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking pisngi pababa, sa aking leeg. Marga, bulong niya sa pagitan ng aming mga hininga. Mali ito, pero ayaw ko nang tumigil. Hindi ako nakasagot dahil ang tanging alam ko lang ay ang pakiramdam ng kanyang katawan na malapit sa akin. Sa loob ng sasakyang yon, sa gitna ng usok at ulan sa Ortigas, kami lang ang umiiral. Nang sa wakas ay humiwalay kami. Para huminga, pareho kaming tulala sa harap ng windshield. Ang salamin ay puno na ng hamog dahil sa init ng aming mga katawan sa loob ng malamig na sasakyan. Walang nagsalita. Alam naming pareho na binuksan namin ang isang pintuan na hinding-hindi na namin muling maisasara.
Pinaandar niya ang sasakyan at inihatid ako sa kanto malapit sa aming subdivision. "See you tonight?" Tanong niya bago ako bumaba. Tumangulang ako, hindi makatingin ng diretsyo. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si Dave na nagkakape, handa nang pumasok sa bangko. "Oh, Marga, late ka yata? Traffic ba?" Tanong niya sabay halik sa noo ko. Isang halik na dati ay sapat na, pero ngayon ay tila wala ng lasa. "Oo, traffic sa show. May baha." Maikli kong sagot. Nagmadali akong pumasok sa banyo dahil pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang kasalanang ginawa ko. Habang nasa ilalim ako ng shower, pilit kong kinukuskus ang aking balat, pero ang amoy ng pabango ni Rico ay tila nanuot na sa aking sistema. Hindi ako nakatulog ng maayos nung araw na yon. Pikit ang aking mga mata, pero ang isip ko ay nasa 14 na palapag na naman. Iniisip ko kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Magiging normal pa ba ang lahat? O ito na ang simula ng aking pagbagsak? Pagbalik ko sa shift ng gabing iyon, mas lalong naging mabigat ang hangin. Hindi ko siya tinitingnan habang dumadaan siya sa station ko, pero ramdam ko ang titig niya. Bawat ping ng Skype message sa computer ko ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. "Rico, pantry, 2 a.m. I need to talk to you." Eksaktong 2:00, nag-logout ako para sa aking break. Pagpasok ko sa pantry, wala pang ibang tao. Nakatayo siya sa tapat ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. "Marga, hindi ako nakatulog." Bungad niya nang hindi lumingon. Iniisip ko kung paano kita haharapin ngayon nang hindi ka hinahalikan sa harap ng lahat. "Rico, kailangan nating mag-ingat. Maraming mata rito." Si TL, yung mga marites sa kabilang team. Kapag nalaman nila ito, hindi lang trabaho ang mawawala sa atin, babala ko. Kahit na ang totoo ay gusto ko ring tumakbo palapit sa kanya. Alam ko, pero mahirap magpanggap, Marga, lalo na't alam ko na ang lasa ng labi mo. Lumapit siya sa akin, sapat na para maramdaman ko ang init niya. May alam akong lugar. Sa rooftop ng parking building, walang CCTV sa bandang likod. Doon tayo mamayang break. Naging laro ang mga sumunod na gabi. Isang laro ng tagu-taguan. Sa loob ng opisina, kami ang perpektong empleyado. Siya ang striktong QA, ako ang masipag na agent. Pero sa bawat pagkakataon na magkakasabay kami sa elevator, ang aming mga kamay ay palihim na magkakapatong. Ang maliliit na haplos sa ilalim ng mesa habang nagko-coaching ay nagiging dahilan para mawala ako sa konsentrasyon. Isang gabi, bandang 4:00 ng madaling araw, sinunod ko ang sinabi niya. Umakyat ako sa rooftop ng parking building. Malamig ang simoy ng hangin at tanaw ang buong skyline ng Ortigas at Mandaluyong. Nandoon siya, nakasandal sa pader, naghihintay. "Akala ko hindi ka darating," sabi niya habang binubuksan ang braso niya para sa akin. Hindi na ako nag-isip. Tinakbo ko ang distansya sa pagitan naming dalawa at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, mas naging mapangahas kami. Ang mga halik na dati ay sa labi lang. Ngayon ay gumagapang na sa leeg, sa balikat. Ang mga kamay na dati ay nanginginig. Ngayon ay marunong nang maghanap ng mga tagong bahagi ng katawan. "Dito tayo, Marga. Walang makakakita sa atin dito." Bulong niya habang dahan-dahang tinatanggal ang ID lanyard ko. Ang ID na simbolo ng aking profesionalismo ay nalaglag sa sahig. Kasunod nito ang unti-unting paghubad namin sa aming mga maskara. Sa bawat ungol na pinipigilan namin dahil baka may dumaang security guard, lalong tumitindi ang excitement. Ang panganib na mahuli ay nagsilbing gasolina sa apoy na namamagitan sa amin. Hindi namin inisip ang aming mga asawa. Hindi namin inisip ang moralidad. Ang tanging mahalaga ay ang init sa gitna ng malamig na graveyard shift. Pero ang hindi ko alam, habang nagpapakasasa kami sa dilim, may isang paris ng mata ang kanina pa pala nakamasid sa amin mula sa itaas na palapag. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, may isang envelope na nakapatong sa keyboard ko. Walang pangalan ng sender. Pagbukas ko,
Laking gulat ko nang makita ang isang malabong litrato, isang lalaki at babae magkayakap sa rooftop. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang sikreto na akala namin ay ligtas sa dilim ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Marga, bakit namumutla ka? Tanong ni Rico na biglang sumulpot sa likuran ko. Ipinakita ko sa kanya ang litrato sa ilalim ng mesa. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kumpiyansa na laging nandoon ay napalitan ng takot. May nakakita sa atin, bulong ko. Rico, anong gagawin natin? Hindi siya nakasagot agad. Tumingin siya sa paligid, sa mga katrabaho naming abala sa kani-kanilang calls. Huwag kang magpahalata, itago mo yan. Mag-uusap tayo mamaya. Pero bago pa kami makapag-usap, narinig namin ang boses ng aming operations manager sa PA system. Rico and Marga, please proceed to the conference room now. Ang kaba sa dibdib ko ay parang sasabog na. Habang naglalakad kami patungo sa conference room, bawat hakbang ay tila papunta sa bitayan. Ang mga bulungan sa paligid ay tila lumalakas. Alam na ba nila? O ito na ang katapusan ng aming career at ng aming mga pamilya? Pagpasok namin sa room, hindi lang ang omang nandoon. Kasama niya ang HR manager at may 2 taong nakaupo sa sulok na hindi ko inaasahan. Si Dave at ang asawa ni Rico. Ang lamig ng aircon sa loob ng conference room ay tila naging yelo na dumiit sa aking balat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng projector ang naririnig. Si Dave, ang asawa ko, ay nakatingin sa akin na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay napalitan ng isang malalim na sugat at pagkadismaya. Sa tabi niya, ang asawa ni Rico ay tahimik na umiiyak. Hawak-hawak ang mga litratong kumalat na pala sa email ng buong management. Marga, bakit? Isang tanong lang yon mula kay Dave, pero parang 1,000 kutsilyo ang sumaksak sa puso ko. Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay tila napako sa itaas ng aking ngalangala. Tumingin ako kay Rico, naghahanap ng kakampi, pero nakayuko lang siya, hindi makatingin sa kanyang asawa. Ang matikas na QA na kinahuhumalingan ko sa dilim ay naging isang maliit na anino na lamang sa harap ng katotohanan. Dahil sa insidenteng ito, violated ang code of conduct natin regarding professionalism and ethics. Seryosong sabi ng operations manager. But more than the company policy, you destroyed lives tonight. Pinapirma kami sa aming immediate resignation. Wala kaming laban. Ang career na binuo ko sa loob ng 3 taon ay naglaho sa loob ng 5 minuto. Pero ang mas masakit ay ang paglabas namin ng building. Habang naglalakad kami sa lobby ng aming opisina sa Ortigas, ang mga dating kasamahan namin na kachika namin sa pantry ay nakatingin na sa amin nang may panghahamak. Wala nang good job, Marga. Wala nang copy, Rico. Ang tanging natira ay ang bansag na ang 2 nag-eskandalo sa rooftop. Pagdating sa parking lot, hinarap ako ni Dave. Huwag ka nang uuwi sa bahay, Marga. Ipadadala ko na lang ang mga gamit mo sa kapatid mo. Hindi ko akalain na ang graveyard shift na ipinagmamalaki mong trabaho ay magiging libingan din pala ng pagsasama nating 2. Pinaandar niya ang sasakyan at iniwan akong mag-isa sa gitna ng sikat ng araw na dati ay kinatatakutan ko. Tumingin ako kay Rico. Umaasang yayakapin niya ako at sasabihing, ayos lang tayo. Pero sumakay din siya sa sasakyan niya kasama ang asawa niya. Sinusubukang isalba ang anumang natitira sa kanila. Iniwan niya akong nakatayo sa semento. Walang trabaho, walang asawa, at walang dangal. Doon ko napagtanto na ang panandali ang init na nahanap ko sa dilim ng call center ay hindi pag-ibig. Isa lamang itong maling pagtakas sa katotohanan na naging dahilan ng aking tuluyang pagkawala. Sa bawat puyat at pagod ng graveyard shift, hindi ko namalayan na pati ang sarili ko ay na-log out na rin sa tamang landas. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Yan ang mapait na karanasan ni Marga, isang paalala na ang anumang bawal na
Nagsimula sa dilim ay tiyak na lilitaw at lilitaw pagdating ng liwanag. Hindi lahat ng nakakaramdam ng lamig sa opisina ay kailangang humanap ng init sa ibang tao. Minsan, kailangan lang nating ayusin ang sarili nating tahanan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa susunod nating Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito na maaari ninyong dalhin sa inyong sariling buhay. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwento at updates. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Jay, laging nagpapaalala. Ingatan ang puso, lalo na sa gitna ng madilim na gabi. Maraming salamat at hanggang sa susunod.